Isa ako sa mga avid listeners ninyo na nagnanais na sumulat para makahingi ng payo mula sa inyo, Papa Dudut. Kamakailan lang kasi ay nangyari ito at hanggang ngayon ay sariwang-sariwa sa alaala ko ang lahat. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Fatima. Sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong makilala ko si Elixir sa fiesta doon sa lugar namin. Live-in partner siya ng pinsan ko pero lihim akong nagkagusto sa kanya. Up to the point na hinangad ko siya dahil sobrang mahal na mahal ko siya. Pero noong mga panahong yon ay hanggang ligaw tingin lamang ako sa kanya. Natatakot kasi ako noon na pagmulan yon ng away naming magpinsan. Samantala tulad ng madalas kong hinihiling, nagkahiwalay sina Elixir at ang pinsan ko dahil na rin sa hindi pagkakaintindihan tungkol sa anak nila. Lihim akong natuwa noon, Papa Dudut. Doon ay nagkaroon na ako ng pagkakataon na lumapit kay Elixir. Inad ko siya noon sa friend list ko sa Facebook at nagkaroon kami ng komunikasyon at naging magkaibigan kami kinalaunan. Pero Papa Dudut, hindi pa rin ako napansin noon ni Elixir. Dahil na rin sa ibang babae siya umibig. Si Cristel isang manager ng restaurant na pag-aari ng tatay ni Elixir. Siyempre nasaktan ako sa ginawa niya pero hindi ako nagpahalata, Papa Dudut. At kahit na masakit sa akin ay ginampanan ko pa rin ang pagiging kaibigan sa kanya. Samantala isang gabi isang pangyayari ang hindi ko ina-expect pero hiniling na mangyari ang naganap. Nagring ang aking cellphone noong isang gabi habang nakahiga ako sa isang kama. Pagkakita ko sa screen ay bumungad sa akin ang pangalan ni Elixir. Kaya kaagad ko yung sinagot, Papa Dudut. Hello? Elixir? Fatima? Narinig ko ang kanyang boses sa kabilang linya, umiiyak siya na siyang ikinabahala ko. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Concern kong tanong kay Elixir. Si Cristel, Fatima, nakipaghiwalay na siya sa akin. Pagtatapat niya sa akin. Nagulat naman ako at nalungkot para sa aking kaibigan. Ha, ganon? Bakit naman? Usisa ko. Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin, Fatima. Nasasaktan ako sa ginawa niya. Sagot niya sa akin. Damang-dama ko naman ang sakit na nararamdaman ni Elixir. Gusto kong tanggalin yon sa kanyang puso ngunit alam kong hindi ako ang kailangan niya para mawala ang mga yon. Masyado mo kasing minahal si Cristel kaya tuloy nasasaktan ka ngayon. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Elixir. Wala naman sigurong masama sa ginawa ko. Ginawa ko naman ang nararapat just to make her happy. I gave her anything. I sacrificed everything at naglaan ako ng oras para sa kanya. I treated her so special. Ginawa ko ang lahat ng yon sa pag-aakalang hindi ako magkukulang sa kanya. Pero ano? Kulang pa pala yung mga ginawa ko para magstay siya sa akin. Fatima, tell me. Ano pa ba sa tingin mo ang kulang sa mga ginagawa ko? Tanong pa niya. Sa tingin ko naman, Elixir, hindi ka na nagkulang kay Cristel. Siya ang nagkulang sa'yo. Konklusyon ko. Fatima, I want Cristel back. Ano bang gagawin ko para bumalik lamang siya sa akin? Tulungan mo naman ako. Kung pwede ko lang sabihin sa kanya na kalimutan na niya si Cristel at ibaling na lamang niya ang nararamdaman niya sa mas karapat dapat. Pero hindi ko yon masabi kasi mahal na mahal niya talaga ang babaeng yon. Ano ka ba, Elixir? Huwag ka ngang umiyak dyan. Para kang hindi lalaki ha. Elixir, si Cristel lang yung iniiyakan mo. At saka heto ha, hindi mo dapat pinapahirapan ang sarili mo para lamang sa babaeng yon. Hello, sabi nga dun sa napanood ko sa TV, almost 50 million na raw ang populasyon ng mga babae sa Pilipinas. Biruin mo, 50 million? Maraming babae, Elixir, kaya huwag mong iyakan ng isang babae lang. Ang payo ko sa kanya. Pero nag-iisa lang si Cristel.
Kinontra ko naman yung sinabing yon sa akin ng aking kaibigan. Sus Elixir, tigilan mo nga ako. Kung hindi para sa iyo si Cristel, huwag mong ipilit. May 49,999,999 pang babae yung pwedeng magmahal sa iyo at higit pa sa pagmamahal sa iyo ni Cristel. Marami dyan ang nakakahigit kesa dyan sa girlfriend mo, kaya kung pwede talas-talasan mo na rin ang paningin mo kapag may time, kasi malay mo kaharap mo na pala ang perfect girl para sa iyo. Sandaling nanahimik si Elixir sa kabilang linya, bagamat narinig ko ang kanyang paghinga at paghikbi. Habang ako naman ay huminga naman ako ng malalim bago muling nagsalita, Papa Dudut. Okay, ganito na lang ang gagawin mo. Advice ko sa iyo ay kausapin mo ulit si Cristel. Itanong mo sa kanya kung bakit kanya hiniwalayan. Alamin mo yung Elixir, tapos kung kaya mong masikmura alamin mo rin sa kanya kung ano pa ba yung mga kulang sa'yo. Yung mga bagay na ayaw niya sa'yo. Yun ang naging payo ko kasi mukhang hindi magbabago ang pag-ibig niya sa babaeng yon. I doubt kung sasabihin yun ni Cristel sa akin. Mahina niyang sabi. Sumagot ulit ako. Ang punto ko lang naman Elixir kausapin mo siya. Suyuin mo ulit siya. Pero kung sa tingin mo parang wala ng pag-asa, kung ayaw na niya makipagbalikan sa iyo, kahit na anong pilit mo huwag ka nang magpumilit pa. Huwag mong sayangin ang panahon mo at saka magkakaroon ka rin ng kaunting pride at respeto dapat sa sarili mo. At saka kaunting common sense lang. Niwalayan ka ni Cristel kasi hindi ka na niya mahal, so bakit mo pa mamahalin ang isang taong hindi ka naman mahal? Hindi ba katangahan yon? Ay naku Elixir, wika ako na medyo disappointed. Sana masabi mo rin yan sa sarili mo Fatima. Pabulong niyang sabi sa kabilang linya. Ha? Anong sabi mo? Nagtataka kong wika. Wala. Sabi na lang niya sa akin. Elixir, kaibigan mo ko. Handa kitang tulungan anytime, tandaan mo yan. Pampalubag loob ko sa kanya. Ikaw naranasan mo na ba yung masaktan ng dahil lang sa pag-ibig? Seryosong tanong niya sa akin. Nagulat ako sa kanyang tanong at aaminin kong hindi ko alam ang kanyang isasagot. Pero naalala ko yung lihim kong pag-ibig sa isang tao. Sus, naranasan ko na rin yan. Pero dahil sa mga heartbreaks na yan, marami akong natutunan. Kaya heto, sinishare ko sa iyo yung mga natutunan ko. Tugon ko sa kanya. Pero minsan kahit na sabihing natuto ka na kapag nadali ka na ng pag-ibig, mawawala yung mga natutunan mo, ang sabi niya. Kung sabagay may punto ka, pagsang-ayon ko naman. Kung hindi na lang kaya ako magmahal. Natawa naman ako sa mga sinabi niyang yon. Ako, hindi mo magagawa yan. Walang tao ang hindi makakaiwas sa pag-ibig. Kung sabagay tama ka, once na iniwasan mo ang pag-ibig lalo kang lalapitan nito. Naalala ko nung araw na hiniwalayan ako ng live-in partner ko. Sinumpa ko sa sarili ko na hindi na ako magmamahal, pero nagmahal ulit ako at nasaktan na naman ulit. Aniya. Huwag tayong matakot na magmahal kahit na ilang beses pa tayong masaktan. By loving means you're alive at bahagi talaga ng buhay ang pag-ibig. Payo ko na lamang sa kanya ng gabing yon. Papadudot masakit sa akin na makita o marinig si Elixir na umiiyak. Hindi ko direktang masabi sa kanya na ako na lang sana ang mahalin niya. At dahil sa hindi ko nga masabi ang totoo kong nararamdaman, ay pinagpatuloy ko na lamang ang pakikipagkaibigan sa kanya. Papadudot dahil sa sobrang close namin ni Elixir ay madalas pagkamalang kaming lovers. Pero despite of that ay wala ring pagtingin sa akin si Elixir. Kaya I decided na magtapat ako ng totoo kong nararamdaman sa kanya, and as expected ay nagulat si Elixir sa mga sinabi ko. Pero papadudot hindi pa rin ako nakakuha noon ng kasagutan mula sa kanya. Sa puntong yon
ay inakala kong hindi totoo ang himala kasi kahit anong dasal ko sa Diyos na sana'y mahalin ako ni Elixir ay hindi matupad-tupad yon. Pero isang araw ay inaya ako ni Elixir sa perya at doon ay merong naganap na hindi niya inaasahan. May ilang buwan na rin pala ang lumipas simula nung magkakilala tayong dalawa. Natatandaan ko pa yung unang beses kitang nakausap sa Facebook. Wika ko sa kanya habang inaalala ang aming masasayang memories. Oo, natatandaan ko yun. Inad mo ko noon dati sa Facebook pero aaminin ko sa'yo, nagkataon lang yung pag-accept ko sa friend request mo. Nung time na yon, nagpapalipas ako sa computer shop kakahintay kay Cristel at nagkataon namang naka-online ako noong inad mo ko. Pero tingnan mo naman, sino mag-aakala na mauuwi tayo sa ganito? Ang sabi naman ni Elixir na masaya rin sa naging friendship naming dalawa. Napangiti ako habang inaalala ang mga araw na masaya kaming magkasama. Oo nga kahit ako, hindi ko rin inakala na mauwi sa matibay na friendship ang lahat. Siguro nga, destiny na ang naglapit sa atin ang sabi naman niya sa akin. May aaminin ako sa iyo Elixir. Bigla ako nasabi sa kanya. Ano naman yun? Naku curious niyang tanong sa akin. Actually, kaya kita inad sa Facebook kasi nakita kita noong minsang dumalaw ako ng fiesta sa lugar noong kaibigan mo. Meron siyang kakilala na eventually kilala ka. Kaya hayon, ni-research kita sa Facebook at saka aminin ko rin sa'yo na love at first sight ako sa'yo. Ang kwento ko. Hindi naman makapaniwala si Elixir sa kanyang narinig. Talaga? Hindi ba joke yan? Ewan ko ba papadudot pero nang mga sandaling yon ay wala na akong hiyang naramdaman. Ang importante lamang naman sa akin ay malaman na niya kung ano ang aking nararamdaman. Loko, hindi ba sinasabi ko rin naman sa iyo dati na love at first sight ako sa iyo? Kaso nga lang alam mo na, meron ka ng Cristel sa puso mo, sagot ko kay Elixir. Sumeryoso ang mukha niya. Mahal mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Tama ba ako? Magsisinungaling pa ba ako? Oo Elixir, mahal pa rin kita. Besides, hindi naman sa isang pitik lang mawawala na yung pagmamahal mo sa isang tao. Kahit na kaibigan lang ang tingin niya sa'yo. Curious lang ako. Ano bang nakita mo sa akin? Bakit mo ako nagustuhan? Panunubok niya sa akin. Sabihin na nating marami ako nakita sa'yo na nagustuhan ko. Sagot ko habang medyo nagpapakyut ng slide. Tulad ng ano? Napaisip muna ako bago nagsalita papadudot. Tulad ng magandang ugali mo. Mabait ka, gentleman, magaling, caring, tapos gwapo ka at saka medyo hunk. Ganon? Napapangiti niyang tanong sa akin at para bang hindi siya makapaniwala. Pero Elixir, seriously, basta na lang kitang nagustuhan. Ang pag-ibig naman hindi ba very unpredictable? Kusa na lang yang mararamdaman. Sumang-ayon naman si Elixir sa aking sinabi. Tama ka. Kaya nga na in love na rin ako sa iyo In love ka na rin sa akin? Gusto kong masiguro kung tama ba ang narinig ko. Ayaw mong maniwala? Gusto mo patunayan ko pa sa iyo? Napahagikik na lamang ako. Ano? Tatanggapin mo ba Fatima? At bakit ko naman tatanggihan yan? Grasya na nga yan Pakakawalan ko pa ba? Oo na Elixir, tinatanggap ko na. Wika ko sa kanya. Papadudot, sobra kong natuwa noon sa mga nalaman ko mula kay Elixir. Kaya hindi ko inaksaya ang bawat segundong kasama ko siya. Naging mabait siyang boyfriend sa akin and at the time ay sigurado na ako kay Elixir. Kaya agad ko siyang pinakilala sa mga magulang ko at masaya kaming pareho dahil accepted si Elixir ng mga magulang ko. Yun nga lang ay tulad ng ibang relasyon ay hindi rin kami kaiba ni Elixir dahil dumaan rin kami sa maraming pagsubok. At isa na doon ang mga kamag-anak ko. Ex-live-in partner kasi ni Elixir si Leia, ang pinsan ko.
So parang naging big deal sa buong angkan namin na malaman nilang boyfriend ko nga si Elexir. Nariyan yung mga parinig sa akin ng mga pinsang ko na tira-tira lamang si Elexir ni Leia. Kumbaga parang nilawa na siya ng pinsang ko tapos ay isusubo ko pa raw. Nariyan din ang mga pagpaparinig sa akin mismo ni Leia na kesyo wala ba daw nanligaw sa akin iba kaya pati yung pinagsawaan niya ay pinatos ko pa rin. Siyempre dumarating talaga ako sa pagkakataon na nagagalit ako at pinagtatanggol ko si Elexir sa kanila. Pero ang higit na pagsubok na dumating sa akin ay yung makaramdam ako ng matinding selos. Kahit na matagal na silang hiwalay ni Elexir ay napansin ko sa aking pinsan na si Leia na parang gusto niyang makipagbalikan sa kanyang ex-live-in partner. Panayang landi niya sa boyfriend ko at may pagkakataon pa ngang bumisita si Leia sa bahay ng pamilya ni Elexir nang hindi ko alam. Tapos ay naabutan kong habang nakahiga at mahimbing na natutulog ang boyfriend ko sa sofa ay wala siyang kaalam-alam na minamanyak na siya ng aking haliparot na pinsan. Dahil doon ay napalusob ako ng di oras at kinaladkad ko palabas si Leia. Tapos ay nagkasakitan kaming dalawa. Pagkatapos ng away naming yon ay naging malaking issue yon sa buong angkan namin. Doon ay pinagtapat sa akin ni Leia na may gusto pa siya sa aking boyfriend at gagawin niyang lahat para maagaw ulit si Elexir sa akin. Buti na lamang at sinigurado ni Elexir sa akin na tapos na siya kay Leia at kahit ano pa ang gawin itong pang-aakit ay nangako ang boyfriend ko na hindi siya magpapabitag sa tukso at never niya akong ipagpapalit kahit na kanino. At yun nga papadudot, hindi rin kami natibag kahit na marami pang pagsubok ang dumating sa aming relasyon. At sa halip ay mas tumindi pa ang pagmamahalan namin ni Elexir. Lumaban kami kahit nasan tambak noon ang pagbabanta sa amin. At saka para maiwasan ang gulo ay nagtungo na kami ng nobyo ko noon sa Maynila. At doon ay naging payapa ang buhay namin. Nagsumpaan din kami na hindi kami bibitaw ni Elexir sa anumang pagsubok na dumating sa buhay namin. Papadudot matapos naming lumuwas patungong Maynila ay naging maayos naman ang takbo ng buhay namin. Pero sa paglipas ng panahon ay siya ulit ang pagdating ng pagsubok sa amin. Dahil na rin sa trabaho namin dito sa Maynila at dahil sa sobrang hectic ng schedule namin, ay nawawalan kami ng panahon para sa isa't isa. At kasabay noon ang panggugulo naman sa akin ng ex-boyfriend kong si Yuri. Si Yuri ay tipo ng lalaking mahilig sa basag ulo. Kaya ko siya hiniwalayan noon pero hindi ko ina-expect na muli kaming magkikita at maghahabol pa rin siya sa akin. Siguro dahil wala kaming closure noon. Basta ko na lamang kasi siyang iniwan sa ere at hindi na nagpakita sa kanya. Kaya siguro ganoon na lamang ang eagerness niyang makuha akong muli. Samantala, nung una ay pa-stalk-stalk lang siya. Pero hindi nagtagal ay lantaran na siyang nananakot sa akin. Anong sabi mo? May boyfriend ka na? No, hindi ako naniniwala. Ang wika ni Yuri nang ipagtapat ko sa kanyang meron na akong boyfriend. May boyfriend na nga ako. Hindi ako nagsisinungaling. Ngayon, kung ayaw mo maniwala it's up to you. Ang sabi ko sa kanya. Hindi ko maitago ang pagkadisgusto ko sa taong kaharap ko ng sandaling yon. Hindi ka pwedeng magka-boyfriend, deklara niya. Napairap naman ako sa sinabi niyang yon. At bakit naman hindi pwede? Kasi akin ka lang, Fatima. Akin ka lang, pananakot niya sa akin. Hinawakan pa nga niya ng mahigpit ang braso ko at hindi ako makawala kahit na buong lakas akong magpumiglas. Sorry pero hindi mo na ako pag-aari, deklara ko. Bakit ka ba ganyan sa akin ha? Minahal naman kita. Binigay ko naman sa iyo ang lahat. May halong galit na sabi niya sa akin. Ikaw ang unang nanakit sa akin, Yuri. At saka pwede ba tigilan mo na yung mga pang telenovela mong dialogue kasi wala tayo sa TV. Totoong buhay ito. Galit na rin ako ng mga sandaling yon at sinubukan ko siyang iwanan pero hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko para pigilan. Napasigaw tuloy ako sa sakit. Sino ba yung pinalit mo sa akin, Fatima?
Tanong niya sa akin. O teka, wala namang takutan at saka hindi mo na business yon. Pagkatapos ay pilit kong tinanggal ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Iwalayan mo na siya. Sinasabi ko sa iyo na hindi ka magiging maligaya sa kanya. Demand niya sa akin. At paano mo naman nasabi yan? Mabilis naman siyang sumagot. Sa akin ka magiging maligaya. Fatima, ako lang ang makapagbibigay sa iyo ng kaligayahang hinahanap mo. Delusional ka na, sigaw ko sa kanya. Makipagbalingan ka na sa akin, Fatima, or else guguluhin ko kayo ng boyfriend mo. Banta na niya sa akin. Sige, gawin mo. Guluhin mo ako, hindi ako natatakot sa iyo. Matapang kong sagot sa kanya pagkatapos ay patakbo akong umalis palayo sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Akin ka lang, tandaan mo yan. Pahabol niyang banta sa akin habang malayo na ako sa kanya. Papadudod simula noon ay madalas na niya akong guluhin ng ex-boyfriend ko. Hindi niya matanggap na may bago na akong boyfriend kaya patuloy siya sa pangungulit sa akin. Sa text man o maging sa Facebook ay hindi niya ako tinantanan. Pero ang hindi ko inaasahan sa pangungulit sa akin ng ex-boyfriend ko sa Facebook ang magiging mitya lahat ng misunderstanding namin ni Elexer. Inilihim ko kasi kay Elexer ang tungkol kay Yuri kaya laking gulat na lamang ng boyfriend ko nang makaharap niya ang ex ko at nagpakilala itong secret lover. Elexer, yung tungkol kay Yuri, gusto ko sana ipaliwanag sa aking boyfriend ang totoo pero hindi na niya ako hinayaang magsalita ng mga sandaling yon. Alam ko na yung tungkol sa ex mo na secret lover mo na ngayon. Galit niyang wika sa akin. Hindi ko siya secret lover, Elexer. Matagal na kaming wala ni Yuri. Hindi ko na siya mahal. Siya lang ang makulit at mahilig manggulo sa akin. Pagkaklaro ko sa kanya. Ah, talaga? Sa palagay mo maniniwala ako sa iyo? Nanlumo ako nang mapansin kong hindi naniniwala si Elexer sa aking sinabi. Elexer naman, huwag ka naman ganyan sa akin, nagsasabi ako ng totoo. Bakit mo nilihim sa akin yung tungkol sa lalaking yan ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin na minamessage ka niya sa Facebook? Fatima, kung hindi ko pa binuksan ang account mo sa Facebook hindi ko malalaman na nakikipag-communicate ka pa dyan sa ex mo. Fatima, sa totoo lang, ayaw kong buksan ang Facebook account mo kasi ginagalang ko ang privacy mo kaso kahapon, hindi talaga ako mapakali. Para bang may nagbubulong sa akin na meron akong madidiscovering sekreto mo. At heto nga, tama pala ang kutob ko. Ang sabi niya na tila nag-uusik. Elexer, ilang beses ko nang sinabihan si Yuri na wag na niya akong guluhin. Na may boyfriend na nga ako kaso makulit ang lalaking yun. Ilang beses ko na siyang binablock sa Facebook pero gawa siya ng gawa ng mga bagong accounts at yun ang ginagamit niya sa pangungulit sa akin. Paliwanag ko naman. Kung talagang ayaw mo makipag-communicate kay Yuri, di sana disable mo na lang ang account mo. Agad naman akong tumutol sa gusto niya. Hindi pwede, Elexer. Hindi ko pwedeng burahin ang account na yon kasi naroon ang mga mahahalagang contacts ko. Madaling i-re-add yung mga nasa friend list mo. Alam mo, kung gusto mo talagang iwasan na si Yuri, i-delete mo yung Facebook account mo nang walang kaabog-abog. Kaso hindi Ang sabihin mo gusto mo pa rin may account at gusto mong makontak pa rin niyang si Yuri para makapagpakyut ka pa sa kanya? Insist niya sa akin. Sa puntong yon ay natahimik muna ako at napaisip kung bakit ayaw akong paniwalaan ng boyfriend ko. Nung una naman ay naniniwala siya agad sa aking mga sinasabi. Nagtataka tuloy ako kung ano pa yung mga sinasabi ni Yuri sa kanya kaya siya nagkaganon. Elexer, akala ko ba ay mahal mo ko? Kung mahal mo ko bakit wala kang tiwala sa akin? Tanong ko sa kanya. Mahal kita, Fatima, pero unti-unti mong tinatanggal ang tiwala ko sa iyo. Alam mo ba? Sobra akong nasasaktan sa ginagawa mo sa akin. Sagot niya. Akala mo ba ikaw lang ang nasasaktan? Maski ako rin ay nasasaktan kasi kahit na naging tapat ako sa iyo, hindi mo pa rin ako makuhang pagkatiwalaan. O maaring kinukulit ako ni Yuri sa Facebook pero hindi mo ba nabasa yung mga reply ko sa kanya? Halos murahin ko na siya, Elexer.
Kahit na pumunta pa tayo sa kalapit na computer shop at buksan mo sa harap ko yung Facebook account ko wala kang makikitang mensahe na nagtataksil ako sa iyo. Katwiran ko. Malakas na yung loob mong buksan ang Facebook account mo kasi binura mo na. Tiyak yung mga message mo kay Yuri. Pag-aakusa niya sa akin. Nakapagtataka na ang mga pang-aakusa ni Elexer sa akin kaya sa puntong yun ay diniretsa ko na siya. Teka Elexer, bakit ka ba ganyan sa akin? Bakit sa kaunting pagkakamali ko galit na galit ka na sa akin? Samantalang kapag ikaw ang nagkakamali ay pinagpapasensyahan lang kita. Elexer, kahit minsan ay hindi pa ako nagtaksil sa iyo. Alam mo yan, ngayon ay nagtataka lang ako kung bakit ganyan ka ka-OA sa reaction mo. Elexer, diretsahin mo na ako. Bakit ka ba nagkakaganyan? Fatima, tila naubos na ang sasabihin ni Elexer at hindi muna kumibo ng mga sandaling yon. Bakit? Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Nagsasawa ka na ba sa akin? May ibang babae ka na bang nakita na higit pa sa akin? Ano, tapatin mo ako. Diretsa ko sa kanya. Yun na lamang ang nakukutubang kong dahilan kaya bigla siyang nagbago ng pakikitungo sa akin. Teka. Binabaliktad mo pa ako. Ako pang pinapalabas mong nangangaliwa. Nainis niya ang tanong sa akin. Malakas ang kutob ko Elexer na ginagawa mo lang yan na dahilan yung tungkol kay Yuri. Elexer, bago mo pa matuklasan yon tungkol sa ex ko, nakakaramdam na ako ng panlalamig mula sa iyo. Ano? Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Gusto mong makipaghiwalay? Sige, hiwalay na tayo. Madali akong kausap, Fatima. Bigla niyang sagot sa akin na siyang nagpagulat at nagpabagsak ng aking kalooban. Elexer, mangiyak-ngiyak kong sabi ng mga sandaling yon. Gusto ko na rin makipaghiwalay sa iyo, Fatima. Simula nung paglihiman mo ko tungkol dyan sa ex mo, nagdalawang isip na ako kung itutuloy pa natin o hindi ang relasyon natin. Ngayon, sa bibig mo na nanggaling ang salitang hiwalay. Well, thank you very much. At least, hindi ako yung nakipaghiwalay sa iyo. Pagtatapat niya sa akin. Elexer, please, wag mo akong hiwalayan. Mahal na mahal kita. Mahal mo rin ako, hindi ba? Umiiyak kong tanong sa kanya. Not anymore. Namutla ako at natigilan sa sinabi niyang yon. Parang nagunaw ang aking mundo o pagkasabi niya noon. Elexer, please wag mo namang gawin sa akin to. Tinatapos ko na ang lahat sa atin. Ngayon ay malaya na kayo ni Yuri. Kahit na anong gusto niya yung gawin. Basta makakasiguro ka sa akin na simula ngayon, hindi na kita guguluhin pa pagtatapos niya. Papadudot masakit sa akin ang nangyari pero wala na akong magawa noon dahil simula noon ay hindi na nakipagkita pa sa akin si Elexer. Hindi na rin niya sinagot ang mga text at tawag ko sa kanya. Dahil doon ay sobra akong nag-worry lalo na't may ilang buwan ding nawala ang komunikasyon namin ni Elexer. Hanggang sa isang gabi ay naisipan kong tawagan si Elexer pero laking gulat ko nang iba na ang sumasagot. Pamilyar sa akin ang boses at sigurado kung babae ang nasa kabilang linya. Hello? Sino to? Kinabahan naman ako ng sandaling yon. Hello? Si Elexer? Tanong ko sa babaeng nasa kabilang linya. Nasa banyo naliligo. Teka, sino to? Halata sa babae na naiirita siya sa akin. Ako si Fatima, sagot ko. Fatima? Ah, okay. Natatandaan ko ang pangalan na yan. Ex-girlfriend ka ni Elexer, tama ba ako? Sarkastiko niyang tanong. Oo please. Ipakausap mo naman ako kay Elexer. Pakiusap ko sa babae. Ngunit mukhang wala siyang balak na tawagin si Elexer. Hindi mo ba tatanungin kung sino ako, Fatima? Tanong pa niya sa akin. Sino ka ba? Mahina kong tanong bagamat may hint na ako kung sino siya. Agad naman niyang sinabi ang pangalan niya. Ako si Cristel. Ako lang naman ang dati niyang ex-girlfriend na ngayon ay girlfriend na niya ulit, Fatima. Nagkabalikan na kami ni Elexer. Ha talaga? Nanlulumo ako ng mga sandaling yon. Nagpatuloy ang babae sa pagsasalita. Kaya if I were you, didistansya na ako.
Fatima, tatapatin na kita. Ayaw ko na may manggugulo at maghahabol na ex-girlfriend kay Elexir. Kasi kung manggugulo ang babaeng yun ako ang makakalaban niya. Fatima, layuan mo na si Elexir kasi kung patuloy ka sa pangungulit sa kanya na makipagbalikan siya sa'yo, makikita mo ang hinahanap mo. Lalabanan kita. Mas mapera ako, kayang-kaya kong gawin miserable ang buhay mo ng isang iglap lang. Kaya hanggat hindi pa umiinit ang ulo ko sa'yo, pigilan mo na si Elexir. Nagkakaintindihan ba tayo? Pinigilan kong umiyak na mga oras na yon. Sige Cristel. Hindi ko na kayo guguluhin ni Elexir. Mahina ang sagot ko. Good. O paano Fatima? Good luck na lang sa paghahanap mo ng bagong jowa. Bye. Pangaasar pa nito sa akin. Pagkatapos ay naputol na ang linya. Habang ako naman, ayon hindi makapaniwala sa aking mga narinig. At napagtanto ko na baka si Cristel ang dahilan. Kaya madali na kay Elexir na hiwalayan ako. Papadudot hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin matanggap ang lahat. Masyado akong nasaktan sa ginawa sa akin ni Elexir. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong magalit sa kanya o magalit sa sarili ko dahil sa mga nangyari. Samantala sa kasalukuyan ay nakatuon ang atensyon ko sa trabaho. Pero nawawala ang konsentrasyon ko sa tuwing naaalala ko si Elexir. Napapaiyak pa rin ako sa tuwing naaalala ko yung mga masasayang araw namin na magkasama. Papadudot, sana po'y mapayuhan ninyo ako at bago ako matapos isang mensahe lang ang ipapaabot ko kay Cristel. Cristel, alam ko na makikilala mo ako kahit na ibang pangalan ang ginamit ko. At kung sakaling nakikinig ka ay mahalin mo sana ng lubusan si Elexir. At huwag mo sana siyang saktan. Mahalin mo siya na higit pa sa pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Kahit na masakit sa part ko ay binabati ko pa rin kayo ng congratulations. Sana'y maging masaya kayo sa buhay ninyo. Yun lamang Papadudot, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Fatima. Naintindihan ka namin kung mahal mo pa rin si Elexir hanggang sa ngayon. Pero kailangan mo na ring tanggapin ang katotohanang mas mahal niya talaga si Cristel kesa sayo. Huwag mong hayaan ang sarili mo sa anino ng ex-boyfriend mo at huwag mo siyang gawing mundo mo. You need to move on dahil marami kang mga opportunities sa buhay na makakaligtaan kung ipagpapatuloy mo pa rin ang paghahabol kay Elexir. Mahabang buhay at marami ka pang mararanasan at makikitang mga tao na pwedeng magmahal sa iyo ng tapat. Matuto kang bumangon at ipakita mo kay Elexir na kaya mong mabuhay nang wala siya. Tandaan mo gaano mo pa siya kamahal ngayon. Darating at darating ka rin sa puntong marirealize mong hindi siya ang nararapat na lalaki para sa iyo. You deserve someone better, Fatima. Anyway, sana ay makatulong ang payo ko sa iyo. Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories.